So, ang tuturo ko ngayon kung paano ba gumawa ng account sa mga freelance website na kung saan ka makakuha ng mga kliyente on demand. At makikita mo dito kung paano ba gumawa ng tamang website, ng tamang account mo dito sa mismo mga online jobs na mga online freelance website na kung saan ka pwedeng mag-apply ng mga jobs at pwede mo rin siyang i-outsource. So, isang website ang ituturo ko sa inyo ngayon at ito ay yung ginagamit namin mainly, pero marami pang kaming mga freelance website na ginagamit pero dito kami mainly. So, paano ba gumawa ng online jobs account? Pumunta muna kayo sa onlinejobs.ph. After that, punta kayo sa sign up at ikaw ay isang worker. Ibig sabihin ng worker, empleyado. Ang employer is yung boss. Punta ka dito sa create an account. At dyan mo ilalagay yung full name mo, email address, password mo, at Filipino ka ba? At i-answer mo tong Tagalog question at accept, I'm not a robot, tapos register. At i-blur na lang to para for credentials only. Kunyari ang pangalan mo si Jose Manalo. Email address mo is josemanalo@gmail.com. Password mo is I am Filipino. Ano ang ika-10 halaman or gulay sa bahay kubo? Upo. Upo daw, upo. As I do not have an account, I agree, I'm not a robot. Register. Pag sinabi, congratulations, your account has been created. Okay, got it. Tell us your skills, more about you. So, lalagay mo yung job title mo. Ano bang job title mo? Ang job title is example for video editing. Lalagay mo dyan, professional video editor. So, ilalagay mo dito yung summary of skills. Ano ba yung summary of skills? Ang summary of skills na ginagamit ko is I'm a professional video and photo editor, live in Manila, Philippines with the passion of creating amazing content that will grow your business or brand exponentially. At yung desired salary nyo, magkano ba? Ang desired salary nyo na una nyong laging nilalagay is mga 35,000. Palagi yan. Palagi 35,000. Huwag na kayo maglagay ng 100,000 kagad kasi ang goal nyo is may pag-negotiate kayo doon sa mismong employer nyo. Or pwede naman nyo naman gawin yung ginawa ko is 70,000 ang ginawa ko after ko makakuha ng maraming mga sample works at etc. at kung confident na talaga ako. Pwede nyo naman palitan to soon. Pero for now, lagyan nyo muna 35 or 45,000. Let's say 45,000 muna. Lagyan nyo highest education attainment. I did not graduate from high school diploma, bachelor degree, ganyan-ganyan. Actually, hindi naman nila hinihingi yung inyong pruweba kung graduate ba kayo or hindi. So, pwede rin kahit ano dito. Pero mas maganda, mas totoo. Pero kung hindi naman kayo graduate sa college, wala namang problema yun. Dahil wala naman silang pakialam kung graduate kayo sa college or hindi. Ang mahalaga is meron kang skills. So, ilalagay nyo dito is, kunyari, bachelor's degree. At yung experience nyo. Paano ba yung experience nyo? Ang experience na ginamit ko is 10 years of using Adobe Photoshop and 7 years of using Adobe Premiere. At lalagay nyo employment status. Lalagay nyo palagi unemployed. Huwag kayong maglalagay na still in school, freelancing part-time at full-time. Ilalagay nyo unemployed dahil mas gusto ng mga empleyado or yung mga clients na wala kayong tinututukan, kumbaga yung business lang nila. So, kasi kapag freelancing ka, ibig sabihin nun medyo busy ka, hindi mo matatapos yung pinapagawa nila, or kung part-time, ganun, mas lalo na kung full-time, mas lalong busy ka. Kung still in school, halatang gets mo, kapag still in school yung empleyado mo, kumbaga yung maturity nila is hindi pa masyadong okay for workplaces. So, okay yung unemployed. So, number of working hours to work in a week is 40 plus palagi. Date of birth, sabihin natin 1999. So, yung phone number, ilalagay nyo dito. Example ng phone numbers is 0908243975. Mali pala. 975. Example lang yan. So, ilalagay nyo dito yung website nyo. Kapag nakagawa na kayo ng sarili nyo portfolio website, ilalagay nyo dito yung website nyo. Example ng website ko, ito ang website ko guys, is franklimiano.com/portfolio. Pero paalala lang guys, huwag nyo gagayahin tong website ko dahil di rin kayo makakuha ng client dahil ayaw ng client ang mga gaya-gaya lang. So, lalagyan nyo dito yung gender, male. Ako ay male. Kung kayo ay female, syempre lagyan nyo yung female.
Pas, yes, I'm willing to use time proof. Kung chinek nyo yun, ibig sabihin nun, automatic na gusto nyo ng may time tracker. Ang ibig sabihin ng time tracker, itatrack yung mismong PC mo at yung time mo, depende sa sahod mo. Ako, hindi ko to chinecheck. Tapos, done. Tapos, dito na kayo sa tell us your skills para maano dito. So, you can give hanggang ilang 5 stars lang. Ayun o. Hanggang 5 stars lang ang malalagay nyo. So, ilagay nyo yung truthfully kung ano ba talaga niche nyo, okay? Kunyari, appointment setter, data entry, 2, email management, 1, event planner, 1. Lahat yan, lalagyan nyo English writing, sales at marketing, advertising, web development, webmaster, multimedia, software development, at marami pang iba. Ngayon, after nyo ilagay ng mga stars yung mga yan, ilalagay nyo naman dito yung writing experience detail about doon sa mismong topic like writing. Ito naman sales at marketing, ano bang experience mo doon, etc. So after mo doon gawin, is lagay mo dito yung sales and marketing skills I have and tools I know. Kung ano ba yung mga tools na ginagamit mo or meron ka bang alam. If tapos ka na sa lahat is I'm done with the ratings. After nun, congratulations on your way to have an online job account. So ngayon, ito yung itsura ng online jobs account ko. Ito ay luma na. So kung makikita nyo dito sa online jobs account is ito yung account na to. Kung makikita nyo, meron ako dito 2 client na. At ito ay since 2021 pa. At ito yung mga messages. At meron akong 4 na messages na hindi pa nare-replyan. At ito ang aking itsura ng mismong account. So ito rin yung kopyahin rin to. At ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba maglagay ng mga ID proof na yan. So makita nyo dito sa ID proof na to is 99. Ibig sabihin na 99 is 99% verified na ako. Parang GCash lang yan. Kailangan nyo muna ma-verify or ma-ID proof yung kanyang online jobs account. So ano ba mga kailangan para maano yung online jobs account? Is kailangan nyo dito. So, ang kailangan nyo dito para ma-verify kayo is pinutin nyo itong verification at makikita nyo dito is verify your identity in 3 easy steps para ma-verify kung Pilipino ba talaga kayo or hindi. Pinakamadali dito is yung mobile number verification. Isilagay nyo lang dyan yung mobile number nyo at ilalagay nyo lang yung OTP or yung one-time PIN na isisend sa inyo at ilalagay nyo dito. Next naman is address verification is upload of the document showing your billing address. So, dito nyo i-upload yung mga bill address nyo kahit credit card pa yan, kahit Shopee bill ba yan, kahit Meralco yan, kahit tubig pa yan. Ang catch lang dito is dapat last name ng nasa bill na yon is dapat sa pangalan mo. Or pwede naman buong name mo yun nandito sa bill na to. If wala ka talaga, is pwede ka naman magpagawa ng fake na Meralco bill doon sa AB Creatives na page na papakita ko sa ngayon. So dito is pwede ka magbigay ng kahit anong bill basta billing address siya na nag-show yung name mo at yung address doon sa bill na yon. So kahit anong bill pa yan, nandyan yan. So ngayon kapag ayaw mo magpagawa ng Meralco bill at wala ka namang paraan kung paano mo gagawin to, is pwede mong kausapin na nagre-rent ka lang doon sa bahay na yon or etc. doon sa online job support na email. So, pag bumaba kayo, ito yung email nila na support@onlinejobs.ph. Ayun yung i-email nyo. Next naman tayo is government ID verification. This is required. So, ito yung pinakamahalaga lahat is kailangan nyo ng upload of your valid ID and a selfie holding it. So, ganyan kahalaga yan, guys. So, kailangan nyo na hawak-hawak yung ID at kailangan nyong mismong may ID. So, ang ginamit ko dito, dati, nung nagsisimula pa lang ako, nung wala pa akong lisensya nun, is ang ginamit ko is ang aking barangay ID. Nagpagawa ako ng barangay ID doon sa malapit sa barangay namin for 0 pesos dahil ang barangay ID at certificate na kinuha ko is for employment naman. Wala siyang bayad for employment yan dahil yan kay Duterte. At ginawa ko yon at in-upload ko dito at na-approve naman siya. Kaya kung wala kang ID, pwede mo gamitin yung barangay ID na ibibigay sa'yo na laminated for free. And yung 3 easy steps to verify. Dito naman sa government ID, kahit anong ID pa yan, kahit secondary ID or primary ID, basta government ID siya guys. Kahit SSS, Pag-ibig, postal ID,
kahit anong pang ID ba yan, basta government issued ID siya. Ayun yung 3 steps para tumaas yung ID proof mo. Next naman tayo is kailangan nyo maglagay ng test score. Yung DISC score, IQ score, at English test score. Ngayon dito sa DISC score is kailangan nyo ng magti-take ng isang DISC assessment test para makita kung gano'n bang kataas yung dominance, influence, steadiness, at compliance. Ngayon, etong dominance, influence, steadiness, compliance ko, na-upload ko ng screenshot dito at ang in-upload ko dito at ito yung pinakamagandang DISC test na nakuha ko. At maraming mga client na nagustuhan yung DISC test ko. At yung IQ score, makita dito kung gano'n ba kataas yung IQ mo. Nung nag-take ako is nasa 120 yung IQ points ko at pwede nyo rin siyang gawin at mag-take ng IQ score or IQ test pati i-upload mo dyan. So ngayon naman dito sa English test is aking English level is nasa advanced. So you can take a English test para makita kung gaano ka ba kagaling mag-English at makaintindi ng English. So ngayon sa mga estudyante ko na nanonood ngayon, dahil mahal kita, magbibigay ako ng mga screenshot para hindi mo na kailangan mag-take ng test at pwede mo siyang i-save at i-upload na lang dito sa English test, IQ test at DISC test. Para wala na kayong gagawin para makukuha yung IQ score mataas, English test mataas at DISC test mataas. So ready to go ka na lang. And the last one para tumaas ang ID proof mo is i-connect mo yung Facebook mo dito sa online jobs at ready to go ka na. Ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano ba mag-apply gamit ng online jobs account. Example video editor. Nakapag-search ka ng video editor, ayun yung mga video editing job. Kung makikita nyo dito, TBD, ibig sabihin ng TBD is to be discussed. So wala pa siyang eksakto magkano ba yung salary, to be discussed pa. Example ito, $3 per hour, masyadong mababa, puro $3 per hour. Tapos merong 40,000 to 48,000. Meron $600, meron $600, meron $700, meron $800, meron $1,200, at etc. Ngayon, sa mga taong nag-isip dyan na ang baba naman ng $3, huwag kayong mag-alala dahil yung mga nandito na mabababa is negotiable pa siya. One time, maraming beses na ako nag-apply sa mga $3 to $4 lang. Tapos after ko may pag-negotiate, lagi na nang tumataas to $8 to $10 per hour. So, ganoon siya kalakas yung ituturo ko kung paano ba yung negotiation skills. So, example, mag-apply tayo dito sa $1,200 per month. Ibig sabihin on 60,000 pesos kada month. So, pag pinindot nyo dyan, is type of work niya is full-time. ID proof na kailangan is 70, date posted June 24, 2022. At ito yung we are hiring, ito yung job overview, ano ba yung pinapagawa. Kailangan daw marunong sa After Effects at Premiere dahil gagamitin daw is motion graphics. Bibigyan daw kayo ng Creative Cloud para meron daw kayo mga access na free sa After Effects, Premiere at Illustration. At meron 2D animation. At yung portfolio is previous work is a must. So kailangan meron kayong previous work. So creative and artistic skills at yung about ng job nila nandyan. Is nag-offer daw sila ng editing services sa US clients. So parang MSB rin siya pero client naman yung nag-MSB rin. So yung nag-offer sila ng Tuesday to Saturday 8 AM to 5 PM PH time at yung monthly pay is via TransferWise. So $800 to $1,200 per month. So 60,000 pesos a month yon. At dito sa TransferWise, ibig sabihin ng TransferWise, isa sa uri ng payment method para makapagpadala sa inyo na mabilis. So, pwede sila magpadala sa bangko nyo directly. So, kung binigyan nyo sa kanila yung details ng bangko nyo, syempre, hindi mo ibibigay yung PIN. Yung details lang like account number, account name, account address, at ano yung bank mo. After ibigay yon, kapag nasweldoan ka na, the next day, mare-reflect na kagad sa account mo yung pera mo na or yung sahod mo doon sa bangko mo na walang kaltas. Or kung may kaltas man, mga sa 5 to 10 pesos lang yan. So after nun, if interested ka, is basahin mo na mabuti yung job overview. Dahil yung iba, kapag nag-apply dito, is hindi sila na-apply. Dahil di kunyari interested, apply through this link. So kailangan nyo pumunta dito sa link na to, i-select nyo, right-click, go to bit.ly
bit.ly/ganyan-ganyan at mag-login na lang at mag-fill up ka na ng form nila. Pero kung wala tong ganyan, dito kayo mag-apply at dito yung safest way to mag-apply. Pinutin nyo tong apply for this job. Pagka pinindot nyo sa apply for this job, is maglalagay kayo ng subject at message. Ang subject ko na nilalagay is professional video and photo editor. At ang message na aking laging nilalagay is ayan. Nilagay ko is ito. Hi, my name is Franklin Miano. I'm a professional video and photo editor living in Manila, Philippines with the passion of creating amazing content that grow your business brand exponentially. I help multiple companies around the world to make commercials or advertisement on their product and services. And I also help numerous brands and content creators to create long and short-term contents on all social media platforms like TikTok, Instagram, and YouTube. I'm also expert on social media marketing and advertising works and how to hook the audience to buy your goods and services to be loyal subscriber on all social media platforms. So in years of experience, I'm confident that our relationship's going to be a long term. It's going to be a long term. I have unique set of skill sets for creating motion graphics and video editing, specializing in producing content, vlogs, commercials, and more. I have 10 years of experience of using Adobe Photoshop and 7 years on Adobe Premiere. At ito yung mga skill sets ko na pwede. At isang YouTube video na Meet Franklin Professional Video Editor at pwede natin itong panoorin. At ito yung website na pinakita ko. At itong website na to is ito yung papakita ko ngayon at ito yung speed test ko. At ngayon, after mo i-send yan, send email. After mo i-send yung email, okay ka na at pwede ka na mag-apply. Send email. After mo ma-send yung email, you have successfully sent the email for your job application. So dito you have 1 out of 10 applications sent today dahil you have 10 application na pwede nyong i-apply every day. So ngayon, ganun pa rin siya at mag-apply ka, same lang siya. Punta kayo dito, if tapos na kayo, if meron nag-reply, you can go here sa account mo, job application. At ito yung example ng aking website portfolio. So ito yung sample ko. Ayan. At ito yung Meet Franklin na sinasabi ko kanina. At itong video na to is luma na 1 year before na siya. Dahil kung makita mo yung background ko at background ng dating Franklin is ibang-iba. So ito yung ginagamit ko dati para makakuha ko ng mga premium client. Gumawa ko ng sarili kong trailer para ma-hook sila. So ito yung trailer na yon. So makita nyo is ayun yung Meet Franklin. So ito is malaking possibility na makakuha rin kayo ng isang kliyente if meron kayong ganito. So kung bumalik tayo, is ito yung pag pinindot nyo itong messages is dedirekta na kayo sa mga messages na mga clients na in-applyan ko at na mga in-applyan nyo. At kung nag-reply, example ito nag-reply, is they're looking for a graphic designer and video editing superstar. Sila na mismo nag-message sa akin dahil nagustuhan nila yung aking portfolio or aking website. Is ready ko na ako mag-message dyan or dito mag-fill up dito sa Google form nila. So, ganoon lang gumamit ng online jobs account. So, meron pa tayong mga maraming ways or maraming job site na kung saan pwede tayo mag-apply. Example, itong PDF na nandito sa Multi-Servicing Academy community, you can access this pero if ikaw lang isang premium member is you can access this dito sa featured at pipinutin nyo yung mga nandito. At kung mahahanap nyo ng mga nandito yon is ito yung freelancing sites na low competition na you should join this 2022. Meron daily remote jobs tech, remote tech jobs, 1840 and company, and marami pang iba dito na pwede nyong pag-applyan. At marami pa dito mga social media outreach template na pwede nyong gamitin para ayun yung gagamitin nyo na template for applying clients doon sa mga job site. So, tinuro ko naman sa iyo lahat kung paano mag-apply and see you on the next lesson.